Alright, sa mga oras ito, Jules, isang napakahalagang tao rin ang ating mga kasama ngayon sa ating studio. I-welcome natin siya si Father Francis Gustillo. Siya po ay Professor of Theology sa Don Bosco University. Isang magandang araw po sa inyo, Father Francis. Magandang araw din, Jules at Kirby. Okay, ako'y natutuwa yes. na ako'y maatasan na makiisa sa inyo sa umagang ito. Our pleasure po, Father. Father Francis, balita po namin, nagkaroon po kayo ng personal na pagkikita kasama si Pope Francis. Ano po ba yung general na experience? Kamusta po ito? Well, masasabi ko na sa unang pagkikita ko kay Pope Francis mga sulyap lang at tingin. Kasi Mayo yon ng 2013, kasama ko sa isang International Theological Commission at nandun kami sa tinatawag nating Casa Santa Marta. Doon ako nabigla kasi lumipat pala taga siya doon sa isang parang hotel. Ito yung hotel na kung saan ang mga kardinal ay inilalagay para sa eleksyon ng isang Santo Papa sa tinatawag na conclave. Kami mga bisita sa aming pagtatrabaho sa isang komisyon sa Vatikano, inihahouse din kami dito. Nabigla ako na talagang lumipat siya dito. Isang maliit na kwarto, kamukha nung amin ang kanyang tinutuluyan. Ang sabi kong pasulyap-sulyap lang ay kasi pag pumasok siya sa lugar ng kainan, sa isang dining hall, pinagbawalan kaming lapitan siya. So hanggang sulyap lang kami. Pero natuwa ako kasi nung pagpasok niya, siyempre pumorma ako na malapit-lapit ako sa pintuan. Tumingin ako sa kanya, diretsuhan sa mata. At tapos, kinabay ko yung aking mata, ang aking kamay. Tapos sabi niya, parang gano'n, sabi niya, buongiorno, parang buonasera. So, sa mga bagay-bagay na masasabi ko, parang malaki sa kanyang presensya sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Hindi lang basta siya nakafocus sa kanyang gustong gawin. Palagay ko, meron siya, ang unang dating sa akin ay very personal tong taon to talaga. Father Francis, doon po sa pagiging, alam po natin, ang pagiging simple at saka na yung mapagkumbaba po nito ni Pope Francis. Nung nandun po kayo mismo sa lugar kung saan po tumutuloy din ang mahal na Santo Papa, ano po yung inyong mga experiences na hindi po ninyo makakalimutan aside pro nung pagkaway at pagkakita nyo po sa kanya? Siyempre, minaman-manan namin, titinan namin itong bagong Santo Papa, kaka-elect lang niya noong Abril. At kitang-kita ko na paglabas niya ng lugar ng kainan, kinakamayan niya palagi yung waiter, yung magbubukas sa kanya ng pintuan. Sa akin tingin, hindi naman kailangan gawin yun Pero palagi siyang may word ng pasalamat. Maging sa mga madre nagsisilbi doon sa lugar ng kainan. Pero meron kagad akong isang kilala doon sa receptionist kasi 5 taon ko na doon sa pagpunta sa Vatican. Isang Pilipino, pangalan niya ay Nino. Sabi ko, Nino, palagay ko naman napakahirap ngayon dito sa Vatican. Dumating pa lang Santo Papa dito. Sabi niya, ay nako Father, napakasarap. Kahit mas malaki ang trabaho, ang sarap. Bakit? Sabi ko, kunyari ako, Father, opening ako ng hotel. Pag siya'y papuntang trabaho, pupunta sa akin muna sa desk ko. Sabi niya, oh, Nino, may you have a good work for the whole day. Sa Italiano, buon lavoro. Ay, ibig sabihin ng buon lavoro sa Italiano ay is a wish and a prayer na sana nga maging maalwan ang iyong pagtatrabaho. Okay. Sabi niya, Father, pag closing naman, pupunta siya sa akin desk kasi ako magko-closing, gabi na, mga alas 6. Pupunta siya sa reception desk. At magtatagal pa, sabi, Nino, kamusta yung araw mo ngayon? O kaya sabi niya, Nino, kamusta asawa mo? Mga anak mo? Very personal daw. At sabi niya, hindi ito paminsan-minsan lang. Tuwing makikita niya itong ninyong ito sa reception, meron siyang isang salita. Meron siyang pagbate. Taong-tao talaga ang dating sa pagkarinig ko kay Nino. Okay, Father Francis, so talagang yung attestment niya, talagang nakita natin na lumalapit talaga si Pope Francis sa bawat individual, di ba? Talagang tao sa tao yung kanyang approach. Pero Father Francis, sa tingin nyo, bakit kaya tila tao sa tao din yung dating sa lahat ng mga kababayan natin or even sa lahat ng mga Katoliko sa buong mundo? Kahit na hindi naman nila personal na nakausap si Pope Francis, ba't tila ganito yung image na nabuo sa lahat ng mga Katoliko? Palagay ko kasi lahat tayo, mga Pilipino lalo na, ay ang ating parang isa sa ating mga pinahahalagahan ay
makipagkapwa-tao. Alam mo, pag sinabihan ng Pilipino ng para ka namang hindi tao, nako, ang sakit nun. Parang isang bagay na sinampal ka at sinunto ka kasi ang Pilipino dapat marunong makipagkapwa. Parang wala kang kapwa, ang sakit nun. Itong Santo Papang ito, marunong makipagkapwa kasi palagay ko, siniseryoso talaga niya yung kanyang pagiging Kristiyano. Hindi siya Santo Papa kasi ito ang ginagawa niya. Sabi talaga sa kanyang storya sa buhay, ganyan na siya nung siya'y pare, ganyan na siya nung siya'y obispo. Sabi nga nila nung obispo siya villero siya Meron mga villa, slum area sa Buenos Aires, hindi man pinapasukan ng mga pulis. Takot sila. Kasi nandun yung mga drugs, andun yung lahat ng mga loko. Itong Santo Papang ito, bilang kanilang obispo, pupunta ron, makikiinom ng kanilang mate. Parang type na isang tea na malakas. Ito marunong siya talagang makitao kasi ang tingin niya, si Kristo, nagkatawang tao, naging tao. At sabi nga niya palagi, hindi ka pwedeng maging makadiyos kung hindi ka makatao. Okay. Alam mo, Jules, yun nga yung laging sinasabi, yung representation daw ng Santo Papa ay parang si Kristo nga talaga. Parang nahawakan mo na si Kristo dahil nga yung pagiging mababang loob, pagiging simple na sa kanya lahat ng mga katangin na yun. Pero Father Francis, gusto ko lamang pong malaman, sa pagtungo po ni Pope Francis dito po sa ating bansa, at doon po sa mga taong mai-encounter niya, tulad po ng pagka-encounter niyo, sa tingin niyo po ba, meron po bang tamang right of way, o yung ibig ko bang sabihin yung values po or yung disiplina para po hindi po maging awkward man lang yung paggalaw po o yung pagkilos po ng ating Santo Papa doon po sa taong mai-encounter niya or makakausap po niya? Alam nyo, napakasimple ng taong ito. Tayo din, the more simple we are, the more totoo tayo. Palagay ko doon, magkakaroon tayo ng personal encounter sa Santo Papang to. Meron ganitong pagkakataon sa akin. Ito naman ay Disyembre na. So, 6 months after, kami bumalik sa Vaticano dahil sa aming trabaho. Isang hapon, pinuntahan ako ng isang pari namin taga Don Bosco, nag-aaral sa Roma, nag-doctorate siya sa Biblia. Sabi niya sa akin, pagkatapos ng aming talastasan, mula alas 2, mag-alas 4 na sabi niya, Father Francis, pakita mo naman sa akin Santo Papa. Sabi ko, wala naman sa bulsa yung Santo Papang yan. Pero nasa loob ng bahay na to. Pagkita ko sa akin Redos, mag-alas 4. Alam ko, bibiting sila ng 9 na kardinal, yung inaasikaso yung curia. Sabi ko, Father Steve, baba tayo. Tingnan natin, baka dati makita sa koridor. Alam niyo naman sa Vaticano, lahat dapat ay nakaitim. Isa lang nakaputi. So pagbaba namin gano'n sa elevator, kitang-kita ko dito sa matang kaliwa, meron parang nakaputi, puting-puti. Sabi ko, Steve, andyan na sa likod natin. Pagtingin namin dalawa, andun siya. Siyempre kami, pinagbawal kami na hindi naman to formal audience. Bakit ka lalapit? Papayaan mo siya sa kanyang business. Etong parin to, excited Pinasok agad niya, talagang nilapitan niya kagad, nakipagkamay. Sama din ako. Sabi ko sa kanya, Pope Francis, tukayo ako. Kasi tukayo sa Espanyol, yung parang yung takayo sa atin. Ako ay Francis din. Yes. Napatawa siya. Tapos sabi niya, sige good day sa inyo. Kasi papunta nga niya sa trabaho. Kinaumagahan, ito na yung aming formal audience. 30 lang naman kami Nung nakita niya ako, sabi niya, nakita kita kahapon O, naalala niya. Siguro, sabi niya siguro, ito naman nakita kong taong matabat, maliit Alright, Father Francis, meron tayong papasok lamang na isang mapaalala para sa mga kababayan natin, pero tuloy-tuloy pa rin po yung pag-uusap po natin, Father Francis. Ngayon naman, para sa mga makikiisa sa mga aktibidad na idaraos sa bansa ni Pope Francis, narito ang ilang mga paalalang pangkaligtasan para sa ating lahat. Tunghayan natin ito. Alright, Kirby, nakita natin yung ilan sa mga basic na kailangan malaman ng mga dadalo sa lahat ng mga public events sa pagdating ni Pope Francis. Itong pagkakataon, yung pinakita natin ng video kanina, Jules, parang ganito lang din yung nangyayari kapag pista ng Nazareno dahil nga sa dagsa ng tao. So, yung mga ganitong simple pero kailangan tandaan din ito ng ating mga kababayan dahil hindi mo masasabi kung anong pwedeng mangyari on that day, on that particular hour na hindi mo maiwasan yung aksidente. Masabi nga, Kirby, yung Feast of the Nazarene last week, kumbaga parang dry run natin to. Pero tandaan natin na
million lang siya, di ba? Halos a million lang siya. Pero itong darating na Sunday, 6 million. So, 6 times na ganun karami. Kaya naman yung mga pinakita sa video, dapat natin malaman yung mga basics na yan para syempre maging safe tayong lahat. Okay. O, balikan natin si Father Francis. Father Francis, tanungin ko lamang po kayo ulit. Doon po sa video po na ipinakita natin kanina, tulad nga po nung nabanggit ko yung kapag nagkaroon po ng personal encounter o sakali pong bumaba ng Pope Mobile itong si Pope Francis, ay baka sakaling magkagulo po yung mga tao. Ano po ba yung ano po ang inyong reaksyon doon sa pagpapalabas po natin ng mga mahalagang tips na ito para po maiwasan po natin yung mga aksidente o disgrasya sa oras po na makasalamuha si Pope Francis? Yun na nga siguro yung pagsusunggab. Yun ang pinakamahirap na dapat na ating ipagbawal sa isa't isa. Kasi pag sumunggab ka, may pwedeng dumalo ng ibang tao sa likod. Samantalang, siguro ang pinakamabuti muna ay tawagin siya sa pangalan o kaya palakpakan siya, kumanta. Or tumaway, ano po? Ang the best is, yung tunay na mabuhay na sinasabi nating pagtanggap sa isang tao. Alam niyo naman natin na meron siyang sinasabi nating katungkulan. So talagang mahalaga sa ating mga Pilipino yung tamang paggalang sa kanyang pagkatao din. Pero Father Francis, sa tingin nyo, paano po ba yung trick para syempre makontrol yung sarili? Kasi base po sa mga kwento nyo kanina, kapag nakikita na po si Pope Francis, sobrang overwhelming po, di ba? So sa tingin nyo po yung mga kababayan natin sa darating na Sunday and of course sa iba't ibang public events, paano yung basic trick para syempre hindi nila makalimutan yung mga rules na ibinigay sa kanila? Palagi ko, para sa akin, ang disiplina ay meron ng barikada eh. Huwag nating lampasan ng barikada. Kasi alang-alang din sa atin yon, alang-alang din sa Santo Papa. Kasi kung ating lalagpasan ng barikada, mag-exemption tayo doon, o pagpupumilit tayo makapasok sa hindi naman dapat pasukan, ang mangyayari doon ay talagang ligalig. Oo. So sa akin palagay, ang mas mabuti lang ay tawagin siya para kung siya ay ma-attract sa iyong boses, sa iyong sinabi, siguro at least magkatinginan, siya na ang lalapit sa iyo. Oo. Well, that's right din, Jules. Kasi mas maganda na kung ano yung inihanda na security plan ng pamahalaan para sa Santo Papa. At syempre, hindi lang para doon sa Santo Papa to, kundi para doon sa ating mga kababayan na milyon-milyon na magtutungo doon sa motorcade, doon sa misa, at sa kung saan-saan pang aktibidad ng Santo Papa, ay para rin sa sariling kaligtasan. Pero, Father Francis, sa tingin niyo po ba, itong mga paghahanda ng pamahalaan, yung puspusan pong pagtiyak ng kanyang sariling kaligtasan, do you think, Father, isa po itong napakahalagang pagkakataon para pumasabi natin na maiiwasan po natin yung anumang sakuna kung tayo po ay magiging mas alerto doon po sa ating mga gagawin? Oo, napakahalaga yan, Kirby, kasi ang tingin ko pwedeng ipahiya tayo ng ating sarili o ng ibang mga bagay-bagay na may mangyayari pag nandito sa Santo Papa. All eyes and ears, ika nga, nakatingin sa Pilipinas ngayon. Nakita ko kanina, pinag-uusapan ng isang parang low pressure area. Ang tukoy kagad, Pilipinas. Kasi alam nila, narito ang Santo Papa. So, sa lahat ng media palagi ko, all over the world, nakatingin dito sa Pilipinas. So, mahalaga din sa ating parang paggalang sa ating bayan. Igalang natin yung ginagawa ng gobyerno. Kasi, pang-apat na naman tong pagpunta ng Santo Papa So, alam na rin ang ating gobyerno ang tama at yung pwedeng maiwasan ng gulo. Alright, so yan, no, yun yung panawagan ni Father Francis sa lahat ng mga kababayan natin na disiplina. Lahat ng mga rules na ibinibigay ng gobyerno natin, sundin natin to. Dahil sa ikabubuti to, ninyo mismo para sa inyong security, sa inyong safety, sa security na rin ni Pope Francis at sa buong pangalan na rin ng Pilipinas. Kasi nga, international figure nandito, leader ng Catholic Church nandito sa Pilipinas. Kaya ang bawat action natin ay talagang merong effect yan sa pangalan ng Pilipinas. Ngayon naman, Father Francis, no, mabalik tayo dun sa personal encounter ninyo. Right after nyo po ma-meet si Pope Francis, ano po ba yung naging epekto nito sa personal ninyong buhay up until now? Ang unang nangyari sa akin ay, sabi ko, itong taong leader ng ating pananampalataya, kung ako ay susunod sa kanya, ay dapat simplehin ko na rin ang buhay ko. Of course, tinatry ko na matagal yan. Pero ang aking Francis ay Francis Xavier. Nung nakita ko ang kanyang pagka-Francis ay Francis of Assisi, isinabuhay niya talaga
yung buhay ng santong ito. Siyempre, ang kanyang pangalan, Jorge Mario. Pero nung nilagay niya ang kanyang pangalan ay Pope Francis, talagang isinabuhay niya yung halimbawa ng Francis of Assisi na naging santo. Ang nakakatuwa sa kanya ay ito'y sa lahat ng larangan ng kanyang buhay. Hindi ito basta lang sa kanyang pagdadamit. Ito'y unang-una sa kanyang pananalangin. Napakasimple. Ito yung kanyang ginagawa sa kanyang pagtatrabaho. Napakasimple. Ang napakahalaga sa kanya ay hindi masyado yung burloloy nga sa buhay. Pero ang pinakamahalaga sa kanya, yung magawa ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay unang-una, maging mabait, mapag-alay, mapagbigay ng sarili sa kapwa. Okay, Father Francis, nabanggit nyo na po yung pagiging simple. Gusto ko lamang pong balikan, si Pope Francis po ay may mga nangyayari po nung once na mahalal po siya bilang Santo Papa, ay yung hindi po pagsusuot ng red nung araw po ng pagkakahalal sa kanya, hindi po pagsusuot ng pulang sapatos. Sa tingin nyo po, ano po yung ibig sabihin nito para po sa ating mga normal na mga kababayan? Siyempre, ito mga pulang ito, maging pulang sapatos, maging pulang balabal sa kanyang likuran, ito'y siguro protocol ng nakita natin sa maraming drawing, maraming litrato ng mga Santo Papa. So parang ito'y tradisyon. And so, ito mga karamihan ng Santo Papa hanggang kay Pope Benedict na rin, ay sumali lang sila sa protocol, ika nga. Ito yung tradisyon, tinanggap nila. Marahil, sila mismo, hindi nila gusto ito ka lang sinusuot. Pero kay Pope Francis, talagang pinili niya na maisabuhay ang halimbawa ni Francis of Assisi. Kaya kahit sa tingin niya ito ay tradisyon, binrake niya ang tradisyon. Alam niyo, sa tingin ko, natulungan rin naman siya ni Pope Benedict Si Pope Benedict, binrake yung tradisyon, 700 years na walang nag-resign na Santo Papa, Yes. nag-resign. O itong Santo Papa to, nabe-break niya somehow ang several traditions na hindi naman talaga kailangan na maging pamumuhay ng isang Santo Papa. Alright, Father Francis, as we end our interview, siguro alam naman natin sa lahat ng mga balita, sobrang prepared na natin in terms of logistics, physical preparations. Pero in terms of spiritual preparations, as a final note for our viewers, gaano po ba kahalaga itong spiritual preparation para sa lahat ng ating mga kababayan? Ako, ang aking pananaw talaga, at ito'y sinulat ng Secretary of State, ang Cardinal Parolin. Ang pagdating dito ng Santo Papa, hindi lang pang-4 na araw o pang-5 araw. Narito siya para udyukin tayo, mga Pilipino, na talagang isabuhay ang ating panampalataya. Lalo na kasi may paparating na napakalaking pyesa para sa Pilipino. 2021. Inuulit ko po, 2021. Balikan niyo po yung kanta ni Yoyoy Villamil, March 16, 15, 21. Sa 2021, 500 years na po ang ating pagiging Katoliko. Gusto nating ipagdaos, ipagdiwang yan ng tama. Anong pinakatama? Yung sasabihin sa atin ng Santo Papa ay lalo tayo maging makatao, malasakit sa isa't isa. At gawin natin talagang totoo, makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi mas kilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, yun talagang pagkilala sa Diyos. Mas alam natin ang kanyang buhay, lalo ang kanyang aral. Doon tayo matututo maging makapagkapwa-tao, makabayan, at lalo na maka-Diyos. Kaya sa tingin ko, itong pagdating ng Santo Papa, kasama ito ng sinasabing 9-year project. Nasa 3 taon na tayo, Year of the Poor. So sinasabi sa atin natin mga obispo, tumingin na tayo 6 years from now. Anong gusto nating bayan 6 years from now? Dahil kasi tayo'y naghanda sa pagdadaos ng 2021. Meron pang plus point ngayon. Nakita natin ang halimbawa ng Santo Papa. Meron tayong very clear way of becoming a Christian. Alright. Kirby, lalo tuloy tayong na-excite kasi sinabi ni Father Francis na by 2021, yung 500th year naman ng Catholicism dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panahon. Father Francis Gustillo, isang Professor of Theology sa Don Bosco University. Thank you so much.
With that, we have a guest in our studio right now, Jules. He is a Colombian missionary. Please welcome Mr. Father David Joseph Clay. Good morning, Father. Good morning. Nice to see you. Our pleasure for you here to be in the studio right now. He's also the Assistant Executive Secretary of the Episcopal Commission on Family Life. So welcome here again, the PTV, sir, Father. So Father, what do you think are the basic reasons of his visit here in the Philippines? What would be his main message for the Filipino family, for the Catholics here in the Philippines? I hardly have words to say. I hardly have words to say. All right. So basically, maybe his visit here in the Philippines would be focused on mercy and compassion. So talking about these values, Father, the mercy and compassion, what do you think will be the practical reasons on how we could learn from these two values, mercy and compassion? How can we actually realize this in our own basic ways here in the Philippines? I think if you just watch him, as I have been watching him, and so many have been watching him over the past months, Yes. you cannot but be touched by what he's doing and how he's living his life. He's not just saying words. He's living it. The way he relates to people. The way he relates to everybody that he meets. It's so touching to me. And if we don't learn, if we cannot see that, words are not enough. It's actions that get me. It's so beautiful. I'm so lucky to be alive during his papacy. That's a very beautiful message, Father David. That's true, Kirby. That the message of Pope Francis here in his visit here in the Philippines, that beyond his words, his basic words of mercy and compassion, he's actually living it. Well, Jules, I would like to ask Father David. Father David, what is the reason why Pope Francis is popular to the people all over the world? Right after you will be here in the Philippines for more than, I guess, 50 years. I remember one of the first things that touched me was when I saw him going up the plane shortly after he was elected. He was carrying his own bag. And then after he was elected, he went to the office to pay his bill. He was the Pope. And then the time that he was giving a speech in the Vatican on Wednesday, and that little kid come up on the stage and hugged his leg. The Pope didn't bother him in the slightest. He just patted the child on the head, as if it was normal. It's so touching. Do you think, Father David, there is a small effect of this kindness of Pope Francis to the people, especially in the lowest? Yeah. His effect to the people, Father. We are currently seeing now on our screen some of the accounts, some of the pictures Right. of his simplicity, of his humility to all people. Here talking to some babies, to the people, to the poor, going directly, approaching the people. So, Father, how do you think will this trickle down to the people? How will his message would actually will. affect to the daily lives It of will all affect them. Catholics? That's why I think the number of people coming here to Manila tonight or tomorrow morning, it's going to be overwhelming. In Luneta, a lot more people will come here than they're expecting, because the people are affected already. If they are affected by what they see, how he's living his life. How can you explain that? When you see what he's doing, it's going to affect everyone. All right. So as we can see, Father David, there's a certain Francis magic all over the world right now. So how do you think will the Filipinos actually handle this kind of magic, of his charisma, when he visits the Philippines in 7 hours later? Well, knowing the culture here, the Filipino people are going to respond in a way no other culture will respond. We're so, that's our nature. We're going to see that, and we're really going to, wow. It's going to be a wow.
when they see that. I'm sure they have already seen it. That's why they're going to come, because they want to see him. They want to touch him. They want to be hugged by him, if they could. They all want to come not just to see him. They want to touch him. They want to be touched by him, because they have seen it already in so many places. All right. You know, Jules, many of us doesn't know that Father David was a missionary way back 1965, and he was being Zambales. Okay. So, sir, do you think from the Asian tour of the Pope, he started to go in Sri Lanka to canonize, Saint. to canonize missionary Joseph Vaz? Do you think being a missionary, what is the personal effect of this with you? He's reaching out as missionaries should. He's bringing the good news of love, that God loves us. God is deeply, madly, passionately in love with every single human being. And he has forgiven us. He wants us, he's hoping we'll respond. And he's doing that by his very being. We're responding. I'm responding. That's why I'm speaking like this. Yes. How much more will the others? Maybe they'll respond even better than I am. It's so beautiful. Yeah, it's really beautiful, Father, and I could actually see the I wanna effect cry. of Pope Francis in your words and how you react to the actions, to the message of Pope Francis. So for the past months, we've been seeing in the news that the Philippines has been really preparing so well for his visit here in the Philippines, physically, logistically. But how about the spiritual preparation? How important is this for all Filipinos to be prepared spiritually? Well, I hope that part of it, like the prayer will be there. They will learn, perhaps if they're not praying, some who are not, that they will begin praying. If they're not loving, maybe they'll be attracted now to love more, to be more affectionate toward their relatives and their friends. Maybe they'll respond. We're hoping they will. We can't force them. But when they see his life, the way he's living his life, the way he prays, the way he has Mass, the people will respond. Okay, Father David, last question. What message do you think would he want to give to the Filipino people? His message or mine? Which message now? I'm sorry. I didn't get that. What important message would Pope Francis would leave for the Filipino people? That we're a family. We're brothers and sisters. And we should treat each other with love and respect and compassion and care and forgiveness and all those beautiful virtues that we should have for each other. All right. That's what he's doing to me. I'm hoping that we will get that message and begin to live it. All right, so that's the basic message that you think Pope Francis will leave here in the Philippines. That would be love. And of course, that's with accordance to the theme of his visit here, that would be focusing on mercy and compassion. Thank you so much for your time, Father David Joseph Clay, a Colombian missionary, also the Assistant Executive Secretary of the Episcopal Commission on Family Life. Thank you so much. Thank you. I'm happy to be here. Okay, Jules, sa mga oras na ito, may mga bisita muli tayo sa ating studio. Unahin ko na itong si Sir Eric Manalang. Siya po ang presidente ng Pro-Life Philippines Incorporated. At makakasama rin natin live din dito sa studio ang Associate of Defensores Fidei Foundation, walang iba kundi si Carlos Antonio Palad. Alright, Good morning. Good morning po sa inyo mga sir. Unahin ko na si Sir Eric. Sir Eric, bilang presidente po ng Pro-Life Philippines, ano po ang inyong expectation dito po sa pagbisita ni Pope Francis sa ating bansa? Well, ang expectation namin sa mga pro-life groups, ito ay napaka-importanting bisita sapagkat ang mahal na Papa siya mismo ang nagtutulak ng tamang family life at of course yung kultura ng buhay. Maganda sigurong makita yung mga kanyang sinabi na ang issue ng, let's say, abortion, teenage pregnancy, gay children in the family, or for that matter, gay spouse in the family, and senior citizens ay dapat isang tungkulin na dapat at the very least gabayan ng simbahan ang mga pamilya. Hindi lamang ito'y
tatanggapin na isang issue na maaring hindi masyadong lapitan o to use the word, without mercy and compassion. So, yan ang expectation ko na ito ay magkakaroon ng panibagong paningin kung paano matutulungan itong mga grupo na to. Alright, kay Carlos naman tayo ngayon. Carlos, no, this past years since naupo si Pope Francis bilang bago nating Pope, ang daming naging effect ng message niya, yung mensahe niya, yung simplicity niya, ang tindi ng kanyang impact even in the social media, ang daming mga articles sa lumalabas na kakaiba raw yung approach niya sa iba't ibang issue. So sa tingin mo ba, Carlos, marami bang binabago na turo ng simbahan si Pope Francis? Siguro dapat natin, ito yung isang bagay na talagang dapat natin klaruhin ngayon. Si Pope Francis ay merong bagong approach. No? Malakas yung kanyang, masasabi natin, malakas yung kanyang emphasis sa change of approach, sa change of emphasis, pero hindi sa change of doctrine. Kailangan pa natin klaruhin ito. Ang binabago po niya ay yung pamamaraan ng pagpepresenta ng turo ng simbahan, pero yung turo mismo ng simbahan, hindi niya binabago. Alright, so yan, nalinaw natin na walang change of doctrine, yung approach lang, Carlos, right? Walang change in doctrine. And in fact, kahit na siya ay Holy Father, kahit siya ay Pope, wala po siyang authority to change the doctrine of the Church dahil ang doctrine of the Church nakatagana sa bato ito. Okay, ito so, ay galing talaga kay Kristo at sa mga apostoles. Carlos, ano sa tingin mo yung dapat nating maging reaksyon o yung take natin sa napakaraming mga articles na naglipa na sa social media na minsan hindi na natin alam kung hoax na lang ba ito o minsan totoo na with regard to different issues? Ito isang sensitive topic and I hope you will allow me to sometimes speak in English kasi minsan to be able to express myself more accurately. Pasensya na po. Si Pope Francis wants to present the church in a way that is more accessible to people today, which means he wants to use softer language, you can say. Softer, gentler language in presenting the teachings of the church. He doesn't want to use so much the sterner and stricter language used by previous popes. But it is just a matter of presenting the teachings of the church. That is the only thing where he is softening things up, changing the emphasis, putting more emphasis on being welcoming to sinners, on being welcoming to those who do not follow the teachings of the church. But this does not mean that we approve or that we now approve of their not being faithful to the teachings of the church. The teachings of the church are still the same. And in fact, Pope Francis, precisely because he is so close to the people, precisely because he uses simpler language, sometimes he can be much more blunt in stating the teaching of the church. For example, he has said repeatedly that for him, abortion is the product of a throwaway culture. Para sa kanya, ang paglalaglag ng sanggol ay bunga ng isang kultura na hindi nagpapahalaga sa dignidad ng tao. Nasabi na rin niya na every child deserves a mother and a father. So hindi man niya sinabi in a condemnatory way, no? Klarong-klaro pa rin na sinusuportahan niya, itatawag natin na traditional family, which is a family na may father, may mother, lalaki at babae. So it's not yung sasabi natin ngayon ng mga same-sex union. So he is still very supportive of the traditional family. At in recent days, meron siyang dalawang homilies. Una nung January 1 at pangalawa nung January 3, this past Sunday lang, kung saan klarong-klaro sinabi niya na kung gusto mong sundin si Kristo, kung gusto mong makilala ng husto si Kristo, dapat ay sumanib ka, dapat maging parte ka ng simbahang Katoliko. He is very clear that you have to be part of the church in order to know Christ. So talagang masasabi natin na he is saying things much nicer perhaps, pero talagang walang pagbabago sa turo.
Okay. Sir Eric, gusto ko lamang susugan itong binanggit ni Carlo. Ano po yung kaugnay po sa pagpapahalaga po ng buhay? Sa tingin niyo po, gaano po makaka-epekto ito? Lalo't lalo na po, ang inyo pong grupo ay laban po sa abortion. Ano po ang pinakamahalagang epekto nito at epekto po nito doon po sa pagpapahalaga po ng buhay, lalong-lalo na po doon po sa ating mga kababayan na syempre gusto po ng mas masaya at mas marami pong mga pamilya? Well, ang pagkakaintindi ko, ang direksyon ni Pope Francis ay patuloy pa rin na igalang ang buhay mula sa conception or fertilization up to natural death. At ito'y hindi naman niya, as a matter of fact, he states it in a very straightforward manner. Walang kompromiso. Ito, and when you talk about mercy and compassion, kasama rin doon yung mga napupunta sa isang sitwasyon na nagkakaroon ng opportunity para isipin yung pag-abortion, di ba? So, itong kanyang bisita na nakikita ko na it will become a further emphasis on the dignity of life and the dignity of a person that must have in kabuuan na kanyang buhay or yung ganap na buhay, not just a life that is chosen by society or by the government. Alright. Carlos, in just a matter of 2 years, matindi na ang naging impact ni Pope Francis sa buong mundo, lalo na syempre sa pagre-reforma o sa pagbabago ng mga approaches sa loob ng simbahang katoliko. Sa tingin mo, bukod pa sa mga simple language or approach na ginagamit ni Pope Francis, ano-ano pa ba yung bago kay Pope Francis na patuloy tayo na surprise every day? Una sa lahat, mas sinimplihan niya yung kanyang pananamit bilang papa. Alam naman po natin na yung kanyang predecessor, si Pope Benedict XVI, napakalaki nung emphasis on tradition. So he revived many traditions, many vestments na matagal lang hindi ginagamit ng mga popes. And of course, this was the prerogative of Benedict XVI. This was his privilege and his right to do so as pope. And we should not compare yung holiness or yung humility nila ng dalawang popes na ito because they have their own way of emphasizing or their own way of expressing humility and holiness. But in the case of Pope Francis, sa kanya, mas ginawa niyang explicit na yung simplicity in vesture. Nakita po natin when he celebrates Mass, simple lang yung vestments. Nakita po natin na hindi na niya sinusuot yung mga ilang traditional items of vesture ng mga popes. And once again, this is of course part of his right as pope. No? Siya ay pope, he can do as he can dispose of these traditions. At the same time, future popes may have the option of reviving traditions if they so like. At the same time, si Pope Francis, ang isa pa niyang ginagawa, ang talagang pinaka-concrete na ginagawa niyang reforma ngayon, hindi masyado nababanggit sa social media, hindi masyado nababanggit din sa Pilipinas, pero ang pinakamalaki talaga niyang reform na ginagawa ay yung governance o yung structure ng simbahan. Una, ginagawa niyang mas transparent yung finances ng simbahan. Alam po natin na meron siyang ginawang mga reforma sa Vatican Bank at meron siyang ginawang reforma sa budget ng Vatican para mas klaro na hindi nawawaldas o hindi nasasayang yung pera ng simbahan. So he's very strong on transparency, financial transparency at financial responsibility. At naway maging modelo ito para sa lahat sa atin. Pangalawa, si Pope Francis ay mas binibigyan niya ng lakas o ng emphasis yung bishops' conferences. Pinaplano nga niya na paliitin yung tinatawag natin na Roman Curia. Yung Roman Curia, yung governing structure, yung central governing structure ng simbahan sa Roma. Yung parang administrative body ng simbahan sa Roma, yung Roman Curia. And it is planned that in the next 2 years, mas liliit yung Roman Curia. Several offices will be merged, several congregations will be smaller, and many of the powers of the Roman Curia now will be devolved to the bishops' conferences. So, pwede natin sabihin parang mas binibigyan niya ng power yung local churches.
And in the long run, mas mararamdaman, ito talaga yung magkakaroon ng impact sa buhay natin bilang mga Katoliko sa parish level. Kasi the more independence, or rather the more autonomy our bishops get from Rome, makita natin, no, they will be freer to make their decisions on perhaps on catechesis, perhaps on liturgy, which is why all the more reason we should pray enough that our church, that our bishops, our priests will have the wisdom and the prudence to make use of these reforms in a proper way. Okay. Ginoong Manalang, napapag-usapan na rin natin yung pamilya, no? Isa po sa mga aktibidad ng Santo Papa sa January 16 ay yung meeting with the families dyan po sa may bahagi ng Mall of Asia Arena. Sa tingin niyo po ba, ano po yung epektong ito doon po sa mga pamilya na dadalo dito sa meeting with the families? Sa tingin niyo po ba, mas nakaka-inspire po ba ito? Nakaka-lift po para mas gumanda po yung kanilang direksyon sa buhay? At mas tingin niyo po ba, ito po ba yung isa sa mga paraan para mas mabago pa yung pananaw ng mga Pilipino o ng mga tao pagdating po sa simbahang Katoliko? Sa palagay ko, ang napakalaking mensahe na inaibigay na ni Pope Francis tungkol sa simbahan. Sabi niya, I like a poor church for the poor. Gusto ko ng isang mahirap na simbahan para sa mga mahihirap. At alam naman natin that napakalaki ang impact ng ating simbahan sa mga pamilya, hindi lang sa mga Katolikong pamilya, kundi sa lahat ng mga pamilya. Maraming nangyayari sa mga parish places and churches na nakakaapekto o hindi nakakaapekto sa mga pamilya. I think na ang kanyang bisita nito at sa kanyang mga mensahe sa arena ay mapupunta dito sa pamilya at paano ang isang simbahan na sa tingin niya ay dapat mahirap ay tumulong sa mga mahihirap. Okay, ang panghihirap dito hindi lamang naman yung material na mahirap, kundi yung mga spiritual, in terms of spirituality ay mahirap. Dito po nakikita ko napakalaking bagay sapagkat it is a culture change ang kanyang ginagawa ngayon. Hindi siya nagbabago ng mga teaching, hindi siya nagbabago ng doktrina, ngunit ang kanyang approach, ang kanyang practice ay ibinabago niya para makita ng lahat. Tingin niyo po ba sapat po yung mga paraan na ito para po mas mabago natin at mas mabigyan natin ng direksyon yung ating pong mga mahihirap na kababayan, especially in the Philippines? Well, si Pope Francis kasi ay isang action man. At alam naman natin, ay kwento nga ni Brother Kaloy kung anong ginawa niya sa Roman Curia. Anong sinabi niya sa isang German bishop at kanyang tinanggal sapagkat napaka-lavish ng kanyang lifestyle. Alam naman natin na siya mismo ang nagbibigay ng mga direksyon at sinusunod niya yung kanyang mismong sinasabi. So, pag sinabi sa mga pare, ang missionary role natin ay hindi lang yung ginagawa natin sa loob mismo ng physical na simbahan, kundi sa labas. Ang pastoral accompaniment na naging famous kay Pope Benedict ay ngayon magkakaroon ng bagong practice. Okay. Carlos, bagamat patuloy natin kinikilala ang separasyon ng simbahan at ng Estado, kanina nabanggit mo yung iba't ibang mga reforma na inintroduce ni Pope Francis sa governance ng simbahan. Ano ba sa tingin mo yung mga bagay na dapat maaari natin matutunan doon sa style ng governance ni Pope Francis na pwede natin ma-apply sa governance dito sa Pilipinas? Siguro naalala po natin na nung Disyembre, nagbigay po si Pope Francis ng isang speech sa Roman Curia kung saan linista niya yung 15 sakit ng Roman Curia. At medyo nagulat ang mga kardinal at ang mga obispo at ang buong simbahan at kahit ang media dito dahil parang pinariringgan niya yung kanyang mga sariling closest collaborator sa Roma. Pero may kita po natin dito yung wisdom ni Pope Francis. Para sa kanya, yung effective governance ng simbahan had to start with self-criticism. Na yung prangka at honest na pag-aamin ng mga shortcomings o pagkukulang na kanila nagagawa. At siguro, ang makikita nating lesson para sa atin dito, para sa ating gobyerno at para sa ating lahat, ay yung importance ng humility at ng self-examination. Tingnan natin kung ano yung mga ating pagkukulang, tingnan natin kung ano yung mga hindi natin nagagawa na dapat natin ginagawa sa ating pagsisilbi sa bayan. At makita rin natin dito, malilink natin dito yung isa pang importanteng
lesson ni Pope Francis. Si Pope Francis po, napakalakas po ng emphasis niya on the sacrament of reconciliation or tatawag natin sacrament of confession. Siya mismo, minsan nangumpisal siya in front of everyone. No? Nasa St. Peter's Basilica siya, he was supposed to lead the penitential service. Ang ginawa niya, siya mismo ang unang lumuhod at nangumpisal. And kaya makita rin po natin dito na for Pope Francis, hindi nagbago yung realidad ng kasalanan. No? Na lahat tayo ay may makasalanan. Dapat nating aminin ang ating mga kasalanan. He does not condone sin. He does not approve sin. But He wants us to trust in the mercy of God and to approach God and to confess our sins. But of course, before we can confess our sins, we must first admit that we are sinners. We must first admit that we have shortcomings. So this might be a bit abstract, no? Para spiritual. Pero para kay Pope Francis, even before yung administrative or yung theoretical na mga pagbabago sa gobyerno, dapat mag-umpisa muna ang pagbabago ng mga puso at isipan. Alright, napakahalaga ng mga napag-usapan nating points na yun, Jules, dahil yung mga ginawa ni Pope Francis hindi lamang sa mga tao, pati sa sarili niya, ay talaga namang nakikita at nasusubaybayan at na talagang nakikita mo namang inoobserbahan ng bawat Pilipino. So Herbie, ang ganda ng punto ng self-criticism kasi wala namang perfect na institution. So habang patuloy na tumatagal yung bawat institusyon, dapat ina-analyze natin yung performance natin kung tama pa ba yung direksyon natin and all. With that, maraming salamat po sa oras at sa pagtungo niyo po sa inyong telebisyon ng bayan. Dito ba sa Mr. Eric Manalang, ang presidente po ng Pro-Life Philippines Incorporated. At kasama rin natin ang Associate of Defensores Fidei Foundation, walang iba kundi si Carlos Antonio Palad. Maraming salamat. Salamat. Alright, Jules, sa mga oras naman na ito, alamin naman muna natin yung PNP preparations at saka yung aviation restrictions na paalala ni Chief Superintendent Wilben Mayor kasama si Director General William Knowles. Narito po.